ka-eksena, isa na naman po at isa sa tatlong ugok na DDS na supporters, alay na si Bongo. Ano po, ay nagpamalas din ng kahindik-hindik at kagilagilalas na karamdaman na pagiging Dutae supporters. So ano ba meron dyan kay Bongo? So mga ka-eksena, dito po natin na makikita kung gaano po talaga ka double standard at ka nakakaputang ina itong mga palusot at pakiusap ni Bongo. Oho. Kasi ang konteksto, mga kababayan ko, makinig kayo mabuti. Nitong nagdaang araw, ako ho ay nakikiramay at nakikisimpatya sa mga kababayan natin dyan sa Davao City na talaga pong nakaranas ng napakatinding pagbaha. At habang kayo po ay binabaha, ito pong si Barbilat ay talaga naman pong todo la mierda at kung ano-ano pong pinagagawa sa ibang bansa o sa dahig. Habang kayo po ay nalulunod sa baha, siya naman po ay nalulunod sa mga lalaki, sa mga alak. Lunod na lunod sa pagkalasing at lunod na lunod sa kagigimik at paglalaboy itong putang inang mayor ng Davao City. Take note, Davao City. Na kung saan makikita nyo ho sa Facebook page ko, may mga share at post ako na pinapakita po doon mismo hindi ho tayo nagpe-fake news. Davao City. Davao City ay talaga pong nagmistulang underworld. Oho. Habang sa lugar ng Davao City, ay lubog na lubog po yung mga kababayan natin. Ito nga ho, gala ng gala. At makikita nyo ho yung pinsala na tamo, yung sinagupang pagre-rescue ng mga rescuer. Buwis buhay talaga para lang po mailigtas ang kanilang mga ire-rescue. Ano ho? Ito malupit. Sabi ho rito ni Bongo, wag daw pong politikahin at wag daw gamitin ang baha o flood control o flooding. Boom! Tingnan ito mga putang inan to. Double standard talaga. Bakit, Derek? Anong sabi? Ito, panoorin nyo. Pakinggan nyo to. Thank you, Jan. Hindi pa ba sila nakabalik sa kanilang mga vacation center po? Hindi lang po ako makakaabot. Yung team ko po, yung ako mga staff ay inikot ko sa mga Saan may nagsasabi na politika daw yung tatakas na siya eh. Ayaw niya matanong eh. Pagka ganyan gusto lang, alam niyo ba ang gusto lang ni Bongo, masabi niya lang yung lines niya. Anong lines niya, Direk? Alam niyo po, ako naman po ay serbisyo at bisyo ang magserbisyo. Lagi ko pong sinasabi sa inyo na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos. Or serbisyo sa Diyos ay serbisyo para sa tao. Ito po ang Kuya Bongo nyo na nakaagapay po sa ating mga kababayang mahirap na talaga pong naapektuhan ng kalamidad. Huwag po kayong mag-alala. Tayo naman po ay nagtatrabaho at hindi po tayo tumitigil sa pagtatrabaho dahil bisyo po natin ang magserbisyo. At kapag natapos nyo na ang masabi yung lines niya, meron pa nga minsan tangkilikin po natin ang sarili po nating sariling atin. Yan, nanay, magkano sa bibingka, nanay? Pabili na, pakyawin ko na yan. Binigyan ng 500, pakyaw. Ang pakyaw, ubus lahat yan. Bibili ng ilang peraso, bibigyan ng 500 yung nagbebenta. Tapos may naiwan pa, kukuha ng ganyan, Ali kayo. Gusto nyo? Inang yan. Corny mo, Bongo. Ina mo. Ito na. Tapos tawag pa yan tawag kayo bata. Gusto mo bola? Pahing bola. Boom! Hindi, ito na. Focus na tayo sa flood control, politika na daw yung baha sa Davao City? politika.
Bingi-bingihan. Bingi-bingihan. Politika na daw po yung baha. Alam niyo, ang ano ba't hindi na po politika? Nabobot up nila yung mga Flood control. Lahat naman buong Pilipinas naman pag bumabaha na Pakinggan nyo to mga ka-eksena. Ako na muna ha. Ang bagal mo magsalita, Bongo eh. So, yung issue ng flood control mga ka-eksena, maaalala nyo, ano po, ito ang napakamasalimuot, napakapait na sitwasyon natin sa Pilipinas. At lalo na pagdating sa administrasyon. Si Pangulong Bongbong Marcos, binabanatan, kabit-kabila, ibabaw, ilalim, tagiliran, kantuhan, at kung anik-anik pa, patungkol sa flood control. Tama? Ilan ang sinasabing meron si Pangulong Bongbong Marcos na flood control? 5,000? Mahigit? 5,000 ba? Balikan natin yung kay Digong. Nung ini-research at nung nasa liksik, ilan ang flood control ni Digong? Boom! 11,000? 13,000 na flood control? So, doon pa lang may malaking pagkakaiba na. Pero, ang banat ng mga impacto at mga demonyong didilis, di ba? Kabilat kanan o kaliwat kanan ang banat. At kadalasan pa, kahit napaka-nonsense na kanilang masabi, gagamitin para ipanira sa tao. Tama? Ngayon, mga ka-eksena, sa Davao City nga po, talagang bumabalik sa kanila yung mga ginawang katarantaduhan at nakikitang kapalpakan ng Davao City sa pamumuno ng mga putang inang mga Duterte na yan. Magmula sa tatay hanggang sa mga anak-anak niyang mga demonyo. Di ba? Na naintindihan nyo? Di ba? Si Digong, si Sara, si Pulong, si Baste. Sila ang namamayagpag diyan sa Davao City. At anong sabi pa ni Digong? Pinaganda ko ang Davao. Pautang. Sabi ko, yung Davao na yan, magligtas ka dyan, hindi ka makita dyan ng mga patayin ko talaga yan. Anong safe? Sandamak makaandroga sa inyo, safe? Siguro safe yung mga drug lord sa inyo. Doon sa inyo kasi nandoon. 'Di ba? Bumabaha. At sabi pa ni Digong, at sabi ng mga DDS, parang Singapore daw. King ina nyo, Singapore, Davao City? Binabaha, tas may foreigner pa na nag-vlog kung anong klaseng meron dyan sa Davao. Ma-squatting. Singapore? Singapore may ass. subscribe na agad Diba? sa channel na laging may aral. Tuloy natin. Palusot ni Bongo. pag umuulan sa buong Pilipinas, meron naman talagang nababaha na lugar. Hindi naman napipili yung, sa totoo lang, hindi po dapat haluan ng politika yung pagbabaha. Kasi hindi naman natin alam kung saan talaga mismo bumabaha. Kung ang nangyayari, no, may mga lugar talaga na nagbabaha. Mabilis magbaha, lalo-lalo na pag-abutan yung mga high tide na malakas yung volume ng ulan. So ngayon idadahilan mo, wag gamitin politika yung mga pagbaha. Kasi pag umuulan, natural lang na may binabaha. 'Di ba? Mas malupit nga yung ginagawa ng mga didisit kay Pangulong Bongbong Marcos eh. 'Di ba? Yung napakagandang example ni Pangulong Bongbong Marcos na proyekto patungkol sa pagbaha, mabawasan, maibsan ang pagbaha sa paggawa ng mga dams, flood control gate, na kung saan ito, naaalala ko to, hindi ko ito makakalimutan. Merong statement si Pangulong Bongbong Marcos na sinabing yung pag-ulan at yung ulan, pag tumutuloy, kumbaga, iipunin natin yung tubig baha. Iipunin natin yung tubig ulan. Para sa ganun, magagamit natin siya at maiwasan ng pagbaha. Kumbaga, ilalagay sa dam, sisipsipin, di ba? Ginamit ng mga DDS yan na para pagmukahing
masama si Pangulong Bongbong Marcos at mali ang kanilang pagkakaintindi. Naalala niyo yun? 'Di ba? Oh. Dito, Bongo, hindi mo mapapalusot ang putang ina mo. 51 billion, ha? Ang nakalaan na flood control dyan sa Davao City. Capital C-I-T-Y. City. City na yan. Ha? Ang yabang pa nitong putang ina si Pulong Duterte na kesyo ito daw yung mga flood control project. Ba't ganyan ang nakikita ngayon sa inyong lugar? Simbahan, hospital, paaralan, mga establishmento, baha. At ang nakakalungkot pa, mga kababayan ko, ano sabi ng ibang residente? Dekada na yan, sanay na kami dyan. Subscribe na agad. Hindi nyo naintindihan yon? Pag sila na yung nababatikos, mga kababayan ko, huwag politikahin. Pero, kapag si Pangulong Bongbong Marcos at administrasyon na to, tuwang-tuwa itong mga putang inan to. Subscribe na. Nakarinig ba kami sa'yo? Nakarinig ba kami sa inyong mga senador? Para sabihin yan ngayon sa nangyayari nung kay Pangulong Bongbong Marcos? Di ba wala? Oh. Tas gusto mong ilusot yung Davao na hindi mo pwedeng itago. From tatay hanggang sa mga anak. Ilang dekada ng ganyan pala dyan sa Davao. Sinasabi mismo ng mga naapektuhan at mga nakita sa video na na-upload na nagtitiis na lang sila dyan dahil dekada na silang ganyan ang nararanasan. Ano ginagawang aksyon ng putang ng mga Duterte dyan? 'Di ba? Nasaan na yung pinagmamalaking ginastos sa tama daw na flood control? Ha? Matatanggap ko pa, mga kababayan ko, kung sa ibang parte ng Davao City o sa ibang parte ng Davao o province. Kaso't city na po eh. Pag sinabi mong city, ang lugar, modernisado, maganda, di ba? At kakitaan mo talaga ng maayos. Direk, paano pag binato nga yung sa Maynila? Sa ngayon, sa panahon kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi tayo problema dyan. Bakit, Direk? Kasi nga, kukumpare mo lang kay Digong. Sa dami ng kanyang flood control, ni isa walang magandang napakinabangan. 'Di ba? Yung kay Pangulong Bongbong Marcos, kahit sabihin mong konti, kumpara kay Digong, na napakarami na hindi mo talaga makita kung nasan. Kay Pangulong Bongbong Marcos, inire-restore pa yung iba, makikita mo na meron. 'Di ba? Kaya itong putang ina to si Bongo, huling-huli mo sa pagsisinungaling eh. Oh. Magbabaha yung area na yon pag hindi naka-exit kagad yung tubig ng... Ngayon, gusto mo sabihin, kesyo dahil nagbabaha agad pag hindi nakaka-exit yung tubig, lalo na pag naabutan ng high tide, paano dyan sa lugar ng Nabotas? 'Di ba? Binanatan mo ba si Toby Chanko? Ang tagal ng lahi nila dyan. Meron bang nagbago? Wala. Nung tinutukan na ng Pangulong Bongbong Marcos at ng bagong sekretary ng DPWH, ang bilis na gawa at napaayos yung floodgate, di ba? Pero nung si Toby Chanko, nag-high tide, low tide dyan. Nagbabaha. Nagawa nyo bang ipagtanggol yan? Nagawa nyo bang sabihin na huwag nyong politikahin? Tapos kayo ngayon, ang palusot nyo, wag politikahin yung baha sa Davao City. Putang ina mo. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong Bakit? Magagalit ka, Bongo? Anong klaseng utak meron ka? 'Di ba? Lagi na lang ganon? Bisyo po natin ang magserbisyo. Ang magserbisyo sa tao ay parang serbisyo sa Diyos. Ginamit pa yung Diyos para sa tarantaduhan. Leche ka, scripted ka, oy. Meron akong kakilalang tao mo. Alam mo ba? May kakilala ako sa loob ng mo. Inikwento sa akin.
Kung paano nangyayari, scripted nyo. Pagka ganyang mga pupunta ka sa mga bayan-bayan, pupunta ka sa mga probinsya, setup na bibili yung ganito, setup na papupuntahin yung bata, setup na may bibigyan ganito, may papakyawin. Ulul. Migil ka sa kagaguhan mo, Bongo, ah. Oh. Yung volume ng water. Saka yung Pilipinas po, prone talaga tayo sa bagyo, sa O ngayon. Tapos ngayon, ginagamit mong panangga, yung bagyo. O dahil prone tayo, okay lang sa Davao, nabahain, ganun. Boom! Di ba? Yung palusot niya, palusot lang para sa kanila. Di ba? Oh. malakas sa pag-ulan. Ang Pilipinas nasa Pacific Ring of Fire. Ngayon ko lang, meron ba nun? Totoo ba yun? Pacific Ring of Fire, meron ba nun? Hindi ako sigurado, ah. Hindi ako sigurado. Ngayon ko lang narinig yun. Wait lang. Search ko lang, ah. Pacific Ring of Fire. Yan. Tingnan natin. Bongo, ah, kung meron talaga nun, ah. Ang Pilipinas daw ay nasa Pacific Ring of Fire, sabi niya. Yan. Oh. Ito yung Ring of Fire. Meron naman. Meron siya dito. Paano naging Ring of Fire to? Di naman ko sa ring to. Ring talaga. Pacific Ring of Fire. Lindol yun. Wait lang, ah. Gago. Boom. Nasaan ba yung tubo? Bongo, pang lindol yun. Bakit napunta tayo sa baha? Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging Iyon o. Patungkol ito sa mga paglindol, bulkan, pagguho ng lupa, pagbitak. Puta, paano napunta tayo sa baha, Ring of Fire? subscribe na agad. Putang inang to, makapagpalusot lang tong kupal na to. Ang tibay ng pagmumukha mo, Bongo. Ring of Fire, sinasabi mo. Punta tayo sa all. Oh. Nabi natin, ha. Yung Ring of Fire, pang ibang ano dyan. Yan. Eto, Google to, Google. The Philippines sits directly along the Pacific Ring of Fire, a massive horse-hoe-shaped belt known for the frequent earthquake, around 24 active volcanoes, and intense tectonic plate activity. Wow. Asan ang baha? Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Oh my God! What? This location makes the archipelago one of the most geologically active regions in the world. Ayun o, tectonic plates and causes, volcanoes and safety, Kineme, Eklabu, walang flood dito, gunggong. Boom! Subscribe na agad sa channel na laging may Alam mo, gigigil ako talaga sa totoo lang dito. Kaya nga Ring of Fire kasi related sa lindol. Yan ang problema sa'yo eh, Bongo. Ha? Halatang palsut ka lang eh. Idol pa naman to nung kaibigan ko. Nanonood pa naman dito yun. Kapag nanonood sa akin yun, ito topic ko. Kinabukasan magme-message. Binanoto mo na naman yung idol ko. Ina mo. Diyos ko, ay mga DDS, ano to? Ring of Fire daw, oh. Baka mama, iba yung pinapanood nito, Lord of the Rings yun. Anong Lord of the Rings? Sinigong, kasi baka hupak na yun dun sa kulungan eh, di ba? Sa dahig, pagpasok ni Sarah, my precious.
Master, give me back my fentanyl. Subscribe na agad sa channel na laging may Di ba? Alam mo, Bongo, gigil ako sa iyo, ha? Ngayon ko lang, kaya nagtaka ako. Ring of Fire? Paano punta yung Ring of Fire, Bongo? Ang into. Baha? Ring of Fire? Sana sinabi yan, Bongo, nung lumindol dyan sa inyo, tanga. Prone tayo at hindi natin papansin biglang malakas yung ulan, may pumapasok na Hindi mapapansin. Anong saysay nung pag-asa? Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoo Anong saysay nung pag-asa? Kaya nga nandiyan ang weather forecast system natin para makalculate at mapaghandaan yung mga parating na mga bagyo at mga parating na mga buntot ng habagat at buntot pagi. Ano ba naman to? Sinaduro pa talaga to? Oh my goodness. How amazing. Bakit amazing? Amazing sa kabubuan. subscribe na agad. Nako, pagka nagkaroon ng Bengador sa Webes, i-bring up ko to. I-bring up ko to. Promise, Bongo. Pagtatawanan ka talaga namin dun. Ring of Fire? Wow. It's a ring of fire. You want it done. Boom. kabagat. So, ang dapat Kabagat. Oh, tapos? naman, Oh. matagal po ako rito sa Davao. Oh. Dumadami na rin po ang population dito sa Sinisipa yung populasyon. Sa Maynila, hindi mo rin sinisisi yung populasyon. Subscribe na agad sa channel na laging Paano na mga DDS? Kung iniidolo nyo to, yung mga sinasabi niya, paano nyo ipagtatanggol? Oh. So, ipapalusot niya dahil marami na daw. Marami daw populasyon sa Davao City. Gano'ng kalaki yung Davao? Oh. 'Di ba? Oh, eto Davao City, hindi ko sinasabing buong Mindanao. Paano yung Metro Manila? Gaano karami ang populasyon diyan? Gaano karami ang dikit-dikit na mga syudad diyan? 'Di ba? Oh my God. Makalusot lang talaga to. Oh. dumadami na po ang tao rito sa Davao. Maraming developments. Ah. Ibig sabihin, maraming mga So anong ibig mo sabihin? Tanga yung mga engineer infrastructure project nyo sa Davao na nagtayo ng mga infrastructure, mga pasilidad o mga kabahayan nang hindi iniisip yung magiging resulta ng flood o ng pagbaha sa inyo? Bobo lang? subscribe na agad. Pinahamak mo na naman si Pulong yan eh. Magagalit sa'yo si Pulong. Magagalit na naman sa'yo si Digong yan. Tsaka si Sar. Magagalit sa'yo mga Duterte. Nilaglag mo sila. So ano to? Walang survey ng pagpapatayuan. Diba? Walang survey paano mangyayari ang daloy ng mga tubig. Oh my God. Ay, nako. bahay na pong itinatayo. So, talagang hindi po yun maiwasan. Sana, wag na Sana sabihin mo din sa Maynila na ganon. Lalo pa sa Maynila, talagang pati mismo mga Imbornal at Kanal, tinitirahan na nga eh. Boom. 'Di ba? Ilalim ng tulay, gilid ng tulay. pong haluan ng politika yung pagbabaha sa 'Di ba? Double standard ano? Back to you.
Bago mo sabihin niya na wag haluan ng politika yung pagbabaha, sabihin mo muna yung mga alipores mo, alipores nyo, supporters nyong kulto. 'Di ba? Halos napulutan nyo nga ang flood control eh. Kakagawa ng fake news kay Pangulong Bongbong Marcos eh. No? Oh. Tapos yan ang sasabihin mo, wag gamitin po pang politika. Yung pagbabaha. Tarantado ka rin eh. Davao. Lahat ng biktima rito, Pilipino po. Hindi, Chinese. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong Kasi marami nakapasok ng Chinese nung panahon ni Digong eh. Yung ano muna, to follow na lang yung passport. Basta makita Chinese ka, pasok ka na. Hindi mo na nakita kung may kaso. Di ba? Hindi mo na nakita kung wanted. Gagi, no? Kapatid tayo, ako pa sa iba dyan ay tumulong na lang po. Tulungan na lang natin yung mga nabaha. subscribe na agad sa biglang tulungan na lang po natin ang mga nabaha. Hindi, tatawanan natin. Tanga, natural tutulungan yun. Diyos ko, napaka-motherhood statement talaga nitong putang inan to kasi scripted talaga tong pandak na to eh. Di ba? Tingnan nyo kung anong ugali meron mga DD shit. Direk yung bunganga mo, baka sabihin, ito na nga. Kaya nga ganito ang bunganga ko kasi ibinabalik ko sa kanila at lalong-lalo sa mga vloggers nila na kung makagawa ng invento fake news na napaka-ano ng bunganga pag nagsasalita, ibinabalik ko lang sa kanila yan. 'Di ba? Oh, gusto nila ng ganon? Okay, balik natin sa kanila ng ganon. Boom! Oh. 'Di ba ho mga kababayan ko, ganyan. Ganyan na ganyan na ganyan talaga ang utak ng DDS. Boom! Kawawang Bongo. Ano sa utak, serbisyo magtrabaho, pero hindi alam naman kung ano yung ginagawa at pinagsasabi. 'Di ba? So, bago natin talunan si Bongo, ganun po talaga tawag dito. Ano ba yung sinabi ko kanina? Na double standard. Ito mga putang inan to. Lalo ng mga DDS at si Bongo. Halika na, puntahan na natin si Barbie. subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Oh, yung mga hindi pa po nakakapag-like dyan mag-like na kayo. Okay? Wait lang Wait lang para makita natin yun. Ito. Papakinggan tayo. Punta muna natin si Barbie. Okay? Ayan na. May barbilat pa ba ako dito? Tingnan ko nga. May barbilat ako. Ay, meron pa. Ito. Ay, iba pala yan. Ano to? Ay, wala na yung Barbie ko. Eto. Yun. Lagyan natin dito. Yan. Barbilat, Barbilat, Barbie, 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 Barbilat, Barbilat, Barbie, 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 Barbilat, Barbilat, Barbie, 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 Barbilat. Yun. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. So, dito mga ka-eksena, wait lang ito ay kailan pa ba to? 2 days ago. Halos kasabayan lang dito nung kay Robin, mga kababayan ko, ha? Okay? So, pakinggan muna natin yung mga pautot itong putang inang bading na to. Pagkatapos niyang makipag-inuman, mag-nights out, ano kaya yun? Ladies night. Ito na.
Sige, pakinggan muna natin speech ito putang inan tong bakla na to. Please have a seat, gentle. Former DOE Secretary Alfonso Cusi, Forward. Nagbabati. confidence in me. Maraming salamat. Gusto kong malaman nyo na I am only here as your instrument. I'm just only here as an instrument daw. Migil ka.